Sa mga may Bible, Proverbs 16 verse 9. Ito po yung sinabi, a person plans his course, but the Lord directs his steps. Proverbs 19:21, there are many plans in a person's mind, but it is the counsel of the Lord which will stand. Pwede na po tayong umupo. Okay, so tayo po ay sinasalubong na naman po natin ang bagong taon, ang 2025. Okay? Sa mga Pilipino, tayo po, pagdating po ng eve of January 1, o kaya sa December 31. Okay? December 31, 12 o'clock ay nagpapaputok po yung mga Pilipino. Yung iba naman ay tinitingnan nila kung anong maganda na arrangement ng kanilang bahay at inaayos nila according doon sa punsoy. Yung iba naman ay nagpulkadat. Ayan, no? si Sister Emmy. Napaka-pulkadat. Amen? Nagsusuot ng mga pulkadats. Yung iba naman ay bumibili na ng 12 prutas na bilog. Hindi po ba? Naalala ko, yung nanay ko po noon ay pag alas 12 na, nagbibilang siya ng pera. Nagbibilang siya ng pera, paulit-ulit yon para marami daw siyang pera. At yung iba naman ay pagdating ng alas 12 sa mga maliliit, sila po ay tumatalon at pumupunta po doon sa upuan at sila ay tumatalon. Okay, so marami po silang balak para i-invite po yung sinasabi po nilang swerte pagdating po ng 2025. Okay, at yung pagpapaputok daw, sabi ng ang origin po niyan po ay sa China, para pag nagpaputok ka daw, matakot yung mga masasamang espiritu. Totoo po ba yun? Matatakot ba kaya yung masamang espiritu? Lumayas ba yung masamang espiritu sa atin? Amen? Natakot ba talaga sila? Yung mga negative vibes, negative energies, mapalayas daw. Yun naman daw po sa punsoy ay para maganda yung flow of energy. So lahat po ng mga bagay po na ito ay tinatawag po nila, ginagawa po nila na pampaswerte. Para pumasok yung swerte sa 2025. Pero sa Biblia, magkakaroon ka ng magandang buhay hindi sa pamamagitan ng mga yaon. Amen? Sa totoo nga lang, yung mga Kristiyano na hindi nagtitiwala sa Diyos, nako, baka mawala yung protection ng Diyos kapag umasa po tayo po doon. Ang tawag po sa Biblia, sa mga Kristiyano na nagtitiwala po sa Diyos ay hindi po maswerte, kundi mapalad. Sabi ng Jeremiah 17:7-8, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa niya ay ang sa Panginoon. Itinitiwala niya yung kanyang kinabukasan sa Panginoon. Yung pag-asa niya ay ibinibigay niya sa Panginoon. Sapagkat siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig. Ano kayang itsura ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig? Nalalantabo ba? Ha? Di ba patuloy ang kanyang pamumunga? Namumunga siya. Di ba? Yung puno na itinanim malagong malago. Buhay na buhay. At hindi, okay? At nag-uugat sa tabi ng ilog, yung mga nagtitiwala daw sa Diyos. Yung mga ang pag-asa nila ay inilalagay nila sa Diyos. Sila po daw po ay nag-uugat. Ibig sabihin, hindi sila basta-basta po sila nagigiba o natutumba. At hindi matatakot pagka ang init ay dumating. Pagka ang pagsubok ay dumating, hindi sila matatakot kasi nandyan ang Diyos. Kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa. Hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyot. Hindi ka mababalisa sa kalagitnaan ng kawalan. Hindi ka nababalisa kasi sa Diyos ka umaasa. At maglilikat man ng pagbubunga. Yun yung sinabi ko kanina, namumunga. Hitik sa bunga, yung punong kahoy, inihalin tulad sa ng Diyos, yung pagtitiwala at pagbibigay ng pag-asa sa Kanya, si isang punong kahoy. Grabe, ano? Ang ganda ng paghahalin tulad ng Diyos, hindi po ba? Ang ganda, bakit kailangan sa Diyos po tayo magtiwala? Ang sabi ang title po ng pag-aaralan po natin,
God is the one in control of our future. Siya ang may control po ng ating pong future. Hindi yung punsoy, hindi yung paputok, hindi yung polkadot, hindi yung 12 prutas, hindi yung pagbibilang ng pera. Amen? Ano ba sinabi doon sa verse po natin? A person plans his course, nagplaplano tayo. But the Lord directs his steps. Ang Diyos pa rin ang dapat masunod sa ating pong buhay. There are many plans in a person's mind. Ang dami nating plano. Pero ang kalooban pa rin ng Diyos ang masusunod. Kapag anak ka ng Diyos, ang kalooban pa rin ng Diyos ang masusunod. Kahit na anong gawin mo, kapag anak ka ng Diyos, pakikialaman ka ng Diyos. Kasi nga anak ka niya. Mahal ka niya kasi. Anya po ba tayo? So, ang ganda po ito. Sinulat po ito po ni Haring Solomon. Ang ganda. Bilang mga anak ng Diyos, akalain mo, it is our Lord God who directs our steps. Pag nagkakamali ka na, itutuwid ka ng Diyos. Kapag ikaw ay nawawala, mali ang iyong payo, mali ang iyong desisyon, the Lord, the counsel of the Lord which will stand. Yung kalooban ng Diyos po ang mangyayari. So, 3 possible ways as to how God can control our future. Okay, may 3 daw na possible ways. Number 1 is unfulfilled plan. Tagalog, hindi nangyaring plano. Number 2, redirected plan. Okay, redirected plan. Na ibang direksyon na plano. Delayed plan. Naantalang plano. Okay, unawahin po natin po ito. Bigay ako ng halimbawa sa inyo. Okay? Halimbawa na unfulfilled plan. Okay? Kayong pamilya siguro, nagbalak na magbakasyon, pupunta kayo halimbawa sa Iloilo. Iloilo. Yung kanlaon ba nasa Iloilo? Iloilo ba yon? O sa Bicol ba yon? Okay? O siya, okay, balitan natin. Siguro ikaw ay isang Pilipina na nagnanais mag-abroad. Yan. Nagnanais kang mag-abroad at narinig mo ang kita sa Israel ay maganda. Okay, galing yung asawa ko doon. Maganda daw po doon sa Israel. So, ang ganda na ng plano mo, nilatag mo na yung plano mo, ay biglang pumutok yung giyera. At ipinagbawal ngayon ng gobyerno ang lahat ng deployment ng mga Pilipino na pumunta po ng Israel. So, ano nangyari po doon? Yung plano mo ay hindi nangyari. Kasi may pumutok na giyera doon sa Israel at ipinagbawal. Ano pa? Okay, redirected na ibang direksyon na plano. Okay, mamaya bigawin po nating biblical po itong mga example po natin. Redirected plan. So may Bible characters na their plans were redirected. Una po si Mateo. Okay, si Mateo po isang tax collector. Si Mateo po gusto niyang yumaman. Kaya nga nagtatrabaho siya sa BIR kasi ang daming kurakot. Kaya nga, isa siyang tax collector, ulitin ko. Kaya nga, isa siyang tax collector si Mateo, taga-singil ng buwis, kasi gusto ni Mateo yumaman. Ngayon, may nangyari. Mateo 9:9, at pagdaraan doon ni Jesus, ay nakita niya ang isang tao na kung tawagin Mateo, na nakaupo sa panigilan ng buwis, at sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin, at siya'y nagtindig, at sumunod kay Jesucristo. Simula po noon, sumunod po siya kay Jesus Christ, hindi na siya bumalik doon sa paniningil niya po ng buwis. He became the apostle of our Lord Jesus Christ and he was killed. He was killed for our Lord Jesus Christ for proclaiming the gospel of our Lord Jesus Christ. Pinatay po si Mateo. So yung plano nyo na yumaman ay hindi nangyari because it was redirected by God. Higit na mas maganda ang kanyang plano kasi ang Diyos gusto niya na yumaman po siya espiritual doon sa langit. Higit na mas yung plano ni Mateo, panandalian lamang eh. Yung plano ng Diyos pang eternal, kayamanan forever and ever. Yun ang higit na mas maganda, hindi po ba? Sino pa? Si Apostle Paul. Anong nangyari kay Apostle Paul? Himingi po. Okay? Sabi po rito, Saulo ang kanyang pangalan dati. Datapot si Saulo na sumisilakbo pa ng pagbabanta at pagpatay sa mga alagad ng Panginoon.
persecutors of Christian, murderer of Christian, ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng sulat sa Damascus sa mga sinagoga upang siya'y makasumpong ng sino man sa mga nasa daan. Hindi pa po sila tinatawag na Christian noon. Followers of the way. Okay, yun po yun. Yung mga earlier Christian, followers of Jesus Christ, tinatawag na followers of the way. So, hiningi niya, sumingi siya ng sulat para dakpin yung mga Kristiyano o followers of the way sa Damascus. Maging mga lalaki, mga babae, ay kanya silang madalang gapos. Dadalhin niya po sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit na sa Damascus. At pagdakay nagliwanag sa palibot niya, ang isang ilaw mula sa langit. At siya'y nasubasob sa lupa. At nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga? Kaya may nagsalita doon sa liwanag. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Tinanong ni Pablo, sino ka baga? Panginoon. At sinabi niya, ako ay si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. So na-redirect yung plano ni Saulo na kalaunan ay tinawag po na Paul o Pablo na siya ay naging isa sa mga apostol din kalaunan. Si Pablo po ay isang Pariseo, may citizenship siya ng Rome, isa po siyang Hudyo, at ang taas po ng kanyang pinag-aralan. Gusto niya maglingkod sa sekta ng Pariseo, sa relihiyon ng Hudyo. But it was redirected by God and he became the follower of Jesus Christ until death. Siya ang pinagkakautangan natin ng loob kung bakit inabot po tayo ng Kristyanismo. Kasi lumabas po siya ng Israel, tinahak niya yung maraming bansa sa Roma, sa Asia, binigay niya yung kanyang buhay hanggang sa po siya pinatay. So, ni-redirect ng Diyos yung plano. So, hindi na niya nagapos yung mga Kristiyano po doon po sa Damascus. Okay? Apostle Paul and Silas, ito Paul na siya. Yung dating Saulo kasi pinalitan ng kanyang pangalan na Pablo. Nag-aral siya ngayon. Naging evangelist siya. Naging mangangaral siya. Naging miracle performer po siya. Sa Acts 16, 6-10, sabi po rito, they went through the region of Phrygia and Galatia, having been prevented by the Holy Spirit from speaking the message in the province of Asia. So papunta po pala sila dapat po sa Asia, ngunit pinigilan po sila ng Santong Espiritu. When they came to Mysia, they attempted to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them to do so. So gusto pa rin nila na pumasok sa Bithynia, pero pinigilan pa rin sila ng Espiritu po ni Jesucristo. So they passed through Mysia and went down to Troas. Kaya sila na po ay pumunta po sa Mysia at sa Troas. A vision appeared to Paul during the night. A Macedonian man was standing there, okay, urging him, come over to Macedonia and help us. After Paul saw the vision, we attempted immediately to go over to Macedonia, concluding that God had called us to proclaim the good news to them. So, may nangangailangan pala ng tulong. Isang lalaki na umiiyak sa Macedonia na sila po ay dapat puntahan po nila po sila doon sa Macedonia para makarinig po ng salita po ng Diyos. So the Holy Spirit could prevent us from doing something which may endanger our soul. He may prevent us so that we could help other people. Okay, andyan pa po ba tayo? Huwag tayong matulog. Amen? Pakinggan po natin ang salita ng Diyos, labanan po natin. Nasa delayed na po tayo, malapit na po tayo, isang plano na naantala. Okay, the Israelites were delayed to enter the promised land. Okay, it took 40 years yung mga Israelita. Bakit po sila na-delay? Kasi dapat nga 40 days lamang pero pinaikot po sila doon sa disyerto at naging 40 years kasi gusto nila
na gusto ng Diyos na makilala po nila yung tunay na Diyos. Galing po sila sa false God. Na ang tunay na Diyos ay kumikilos at hindi po nagpapabaya. He can give us what we need. Hindi na dapat po tayo pupunta sa kung ano-ano. Ang Diyos ba nagkukulang? He owns the heavens and the earth. Kaya niyang ibigay ang pangangailangan po natin. Yun ang ginawa ng Diyos. Pinadaan sila sa hirap, Deuteronomy 8:3, para ipakita na man shall not live by bread alone, but by every word that cometh out from the mouth of God. Para ipakita na ang pangako ng Diyos ay totoo sa mga nagsisimpalataya sa Kanya. Ang pangako ng Diyos ay totoo at nakita po nila. Jacob's delayed plan to marry Rachel. Okay, si Jacob, kilala nyo si Jacob? Ayan, si Jacob. Nasaan na ba si Jacob? Amen. Pero actually, okay, ang meaning po ng Jacob is grabber. Sa Biblia is grabber. Okay? Pinanganak po sila na dalawa na kambal. Nauna po si Esau. Sa sinapupunan pa lang ng nanay po ng kanilang si Elizabeth, kung hindi ako nagkakamali, hawak-hawak na ni Jacob yung paa ni Esau, grabber. Okay, grabber. Kaya nung lumaki sila, ay ginrab o dinaya ngayon ni Jacob ang kanyang kapatid po na si Esau. Dinaya po niya. Okay? So, nung papatayin na siya, galit na galit ngayon si Esau kasi nakuha niya yung kanyang birthright. Yung karapatan na maging panganay, pribileyo na maging panganay na dapat para sa kay Esau, na nakuha po ni Jacob. Okay? Alam niyo po ba yung kwento? Hindi ko na ikikwento rito para wag di po tayo tumagal. So ngayon, yun po yung nangyari. Habang siya ay tumatakbo, napunta po siya sa kanyang uncle na si Laban. At habang nandun siya, nakita ngayon niya si Rachel. At saka si Leah. Okay? Si Rachel at saka si Leah ay magkapatid. Si Leah ang panganay at si Rachel ang nakababatang kapatid. Tumibok ngayon ang puso niya doon kay Rachel. Si kay Rachel tumibok at ang sabi niya sa kanyang uncle na si Laban, pagtatrabahuan kita ng 7 taon at ibigay mo ang kamay ni Rachel sa akin. Nagtrabaho ng 7 taon. Ngayon si Jacob, para kay Laban, naging katulong siya po doon. Pagdating ng 7 years, sabi ni Laban, ay hindi pwedeng ipakasal ang anak ng kababata kung hindi mo nakasal yung panganay. Kaya ang ibinigay niya ay si Leah. Nung nangyari, nagtrabaho ulit ng 7 years kasi ang talagang mahal niya ay si Rachel, another 7 years. So ilang years po yon? 14 years. Bakit na-delay yung plano ni Jacob na kunin yung kamay po ni Rachel? Bakit na-delay? Kasi gusto ng Diyos na iparamdam sa kanya ang pakiramdam na nadaraya para matuto siya. Kaya sometimes our plan is delayed. Kapag sinabing delayed, mangyayari eh. Kaya lang nagkakamali tayo ng ating mga desisyon. Kaya nadi-delay yung pagpapala po sa atin. Gustong-gusto na ng Diyos na ibigay yung pagpapala. Kaya lang, kung minsan, para tayong si Jacob. Amen? Huwag tayong manatiling, I'm sorry, yung Jacob sa Biblia, yung kasi yung ibig sabihin. Kaya ang Diyos, ang ginawa ng Diyos, pinalitan yung pangalang Jacob sa Israel. Ang ibig sabihin po ng Israel, ang pangalan mo ngayon ay hindi na Jacob, ngunit Israel. Ang meaning ay, he wrestled with the Lord and he prevailed. Okay? Yun po yung meaning. At marahil ay ganun din sa atin, ano? Siguro plansyado na po yung ating pong plano nung 2024, nung nakaraang 2024. Pero may nangyari, yung plano po natin naging unfulfilled, naging redirected, at naging delayed. Yung plano po natin. Pero ang sinisiguro ko po sa inyo, whether it be unfulfilled, if you are a son of children of God, whether it be redirected or delayed, if we are a son of God, ang plano ng Diyos sa atin ay laging mabuti. At kung minsan,
tinitignan po natin na parang masama yung plano ng Diyos sa atin. Pero ang totoo, ito'y ikakabuti po natin. Sabi po ng Jeremiah 29:11, "For I know what I have planned for you, says the Lord. I have plans to prosper you, not to harm you. I have plans to give you future filled with hope." Amen? So yung po yung plano ng Diyos, palaging nakakabuti. Tanong, pinapakialaman ba ng Diyos ang plano ng mga hindi po mananampalataya? Ano sa tingin niyo? Isama na natin mananampalataya. Lahat ng plano na makasarili, lahat ng plano na mapanakit, lahat ng plano na mapang-argabyado sa kapwa, lahat ng plano na nakamamatay, whether you are a Christians or not, you are a children of God or not, lahat po yan po ay masama. Ang pagkakaiba nga lang, ang plano ng hindi mananampalataya, ginagawa nila yung kanilang plano ayon sa kanilang gusto. At hindi po pinapakialaman ng Diyos dahil may oras para sa kanila. Amen? Isipin nyo na lamang, malapit na po yung eleksyon sa 2025. Ngayon pa lamang, nagplano na eh. Nandun na yung demolition job sa mga kalaban nila sa politiko, hindi po ba? Sinisira nila yung gumawa ng maganda sa ating bayan. Di ba? Demolition job. Ganyan yung mga politiko. Kikita mo ngayon, may balita ngayon, bukas wala na yung balita kasi sinira lang yung pangalan. Hindi sila mangingimi na manira ng kanilang kapwa pag politiko ka kasi hindi ka mananalo. O may kilala ako, naninira, hindi naman politiko. Pero yung politiko, talagang maninira yan para sila iboto. So lahat po yan, kapag plano po na hindi po maganda, ay hindi po sa Diyos. Okay? So, ang pagkakaiba nga lang, kapag anak ka ng Diyos at mananampalataya ka, sigurado ko po sa inyo, pakikialaman ka ng Diyos kasi mahal na mahal ka niya. Pakikialaman ka ng Diyos. Your plans will be unfulfilled, redirected, or will be delayed. Pakikialaman ka ng Diyos. Okay? Sabi ko, yung mga hindi mananampalataya, they will earn their end. Sabi ng Psalms 37:9-10, "Wicked men will be wiped out, but those who rely on the Lord are the ones who will possess the land. Evil men will soon disappear. You will stare at the spot where they once were, but they will be gone." Rely on the Lord, and we will be blessed. At kapag yung hindi mananampalataya ay hindi pa rin sila nagsisi, pagkatapos na ang Diyos ay magpaalala sa kanila, may plano ang Diyos sa kanila. Hindi lang naman tayo ang nagplaplano sa ating buhay. Ang Diyos din ang nagplaplano para sa ating buhay. Plano ng Diyos sa ating buhay ng mga anak ng Diyos, He will give us eternal life and we will be with God forever and ever. Pero ang plano ng Diyos sa mga hindi mananampalataya ay ito. Revelations 21:8. "Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapikapid, at sa mga manggagaway, those who practice magic, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan." Kaiingitan ba natin ang mga hindi mananampalataya? May plano ang Diyos sa kanila? Hindi. Amen. Ang plano ng Diyos sa atin maganda. We will be with our Lord Jesus Christ forever and ever, and we shall never die. Yung aapakan po natin ay ginto. Kaya yung ginto doon ay inaapakan lamang. We will have mansion. Sabi ni Jesus Christ, John 14:1-2, "Do not worry. In my Father's house are many mansion." Hindi ko sasabihin sa inyo ito kung hindi ito totoo, sabi ni Jesus Christ. Why our plans unfulfilled sometimes? Our plan might harm us. Baka mamaya, unfulfilled kasi ipakakapahamak po natin. Physically and spiritually. O kaya naman, God wants us to stay humble. Amen? Si Apostle Paul, siya po ay nanalangin ng 3 beses para pagalingin siya. Yun ang plano niya para maging maganda yung kanyang pangangatawan. Hindi siya tinugon ng Diyos kasi napakatalino niya para hindi po siya magmayabang.
So, Paul stayed humble. Why our plans are redirected sometimes? Because God has a better plan. Higit na mas maganda yung plano ng Diyos sa atin. Someone needs help in some other places and God needs to send us out there. Mayroon kasing nangangailangan ng tulong. Kaya kailangan po ay sometimes it is redirected. Why our plans are delayed? Sometimes God wanted to grow our faith first, just like the Israelites. Okay, the Israelites saw the power and miracles of God in the desert for 40 days and their faith grew. God wanted to teach us a lesson first. Katulad ni Jacob, pinaramdam niya, yung pinaramdam ng Diyos sa kanya kung ano yung pakiramdam ng nadaya para hindi na lang siya mandaya. There is a greater glory in the delay. Okay? Greater glory in the delay. Si Jesus Christ, tinawag po siya ni Martha na kapatid po ni Lazarus kasi may sakit si Lazarus ng 2 days. Nag-delay si Jesus Christ ng another 2 days, patay na po si Lazarus. At nag-travel po sila nung dumating po sila sa lugar po ni Lazarus, 4 days nang patay si Lazarus para makita ng mga tao yung greater glory na nagmumula po sa ating Panginoon kasi binuhay niya po si Lazarus. We are not ready to receive bigger blessings. Kasi kapag ibinigay ng Diyos sa atin, hindi na pa po tayo matibay sa ating pananampalataya, kaya yung bigger blessings ay hindi pa ibinibigay. Maliit pa nga lang na blessings, tumatakbo na sa masasama. Yung ating kaisipan, pansarili. Amen? So, yung bigger blessings tuloy ay nadidelay. How Christians should plan the godly and humble way. Okay? Paano ba tayo magplano para hindi tayo maging arugante sa pagpaplano? You do not know about tomorrow. What is your life like? For you are a puff of smoke that appears for a short time and then vanishes. You ought to say, if the Lord is willing, then we will live and do this and do that. But as it is, you boast about your arrogant plans. All such boasting is evil. Kailangan, hindi po tayo arrogant. Gagawin ko to, gagawin ko to. Pupunta ako doon, akala mo hawak mo daw yung buhay mo. Hindi mo alam yung buhay, ngayon buhay ka nga, bukas wala na. Parang ismo. Kung hindi yan sasabihin mo daw, kung kalooban ng Diyos, bukas gagawin ko ito. Sa 2025, gagawin ko ito. Sa ganito, gagawin ko ito. Mangyayari ito kung kalooban ng Diyos. Amen? Pwede bang sabihin natin sa katabi natin, kung kalooban ng Diyos, buhay pa ako sa 2025. O yun naman ang totoo. Di ba? Okay. Conclusion na to tayo. Sa Diyos tayo umasa sa tagumpay ng ating mga pinaplano at kapalaran sa 2025 dahil siya ang may hawak ng ating kinabukasan. Higit sa lahat ay isama lagi natin siya sa ating mga plano. Sama natin si Lord. Maliit man yan o malaki. Tanungin natin si Lord, Lord, kalooban mo ba ito? Itong gagawin kong ito. Sama natin si Lord. Ipanalangin natin ang pagpapala ng Diyos sa ating mga plano sa susunod na taon at tayo'y gabayan sa tamang landas para hindi tayo mapahamak physically, emotionally, at spiritually.